Eto na mga tol ang matinding babala ng China dahil puwede daw mauwi sa giyera itong countermeasures na ginagawa nila kontra sa Taiwan mga tol. Meron ata silang target date no kung kailan nila lulusubin mga tol itong Taiwan. So eto panoorin natin mula sa Philippines Trending News. Mga tol, samahan ninyo ako pero bago yan syempre huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video sa mga balita ngayon no na may kinalaman dito sa ating West Philippine Sea, sa South China Sea at sa buong mundo. Alright, so sama-sama natin tong panoorin, wag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Nagbanta ang China sa Taiwan sa posibleng gera at sinabing papaigtingin pa ang kanilang countermeasures hanggang sa ganap na ang kanilang reunification. Inihayag ito ng China. Yung reunification na pinagsasasabi ng China, para talagang part talaga ng Taiwan itong China no? At reunification, ibig sabihin unify sila dati no? At biglang naghiwalay lang. Ang kaso kailan? 'Di ba? Kailan 'yun? Eh nung sinakop na to ng Japan ng etong China, wala na rin naman dun yung Taiwan, matagal na eh. 'Di ba? Ngayon gustong-gusto nilang kunin tong Taiwan. Matapos na magsagawa ng 2 araw na war games ang Chinese forces nito sa self-ruled island, kung saan pinalibutan nga ng warships at fighter jets ng China ang Taiwan sa ikalawang araw ng military exercise na sinabi naman ng Beijing na kanilang sinusubukan ang kanilang abilidad na kubkubin ang isla. Biruin mo yun? Sinusubukan nila ang kanilang abilidad na kubkubin ng isla? Kung talagang matibay ang China mga tol, walang-wala na lang sa kanila tong Taiwan eh. Napakaliit na isla lang nito. Napakalapit pa sa kanila. Hindi na nila kailangan maglakbay pa ng napakalayo, ng daang kilometro. Tapos ngayon parang duda pa sila sa kakayanan nila kung kaya nilang kubkubin ang Taiwan. Doon pa lang makikita mo na talagang may hina sila eh, no? Fighter jets ng China ang Taiwan sa ikalawang araw ng military exercise na sinabi naman ng Beijing na kanilang sinusubukan ang kanilang abilidad na kubkubin ang isla. Ang aksyong ito ng China ay ilang araw lamang matapos ngang formal na manumpa bilang bagong Pangulo ng Taiwan si President Lai Ching-te na nagpahiwatig naman ng pagsusulong nito para sa kasarinlan ng kanilang teritoryo mula sa China. Eh di ba yun din naman na sinusulong ng mga nauna pang presidente sa Taiwan? O anong bago dyan? Anong bago dyan, China? Samantala, noong unang araw naman ng military drills ng China noong araw ng Huwebes, hinikayat ng Amerika na pinakamalakas na kalyado at military backer ng Taiwan ang China na maging mahinahon. Gayon din umapila ang United Nations sa dalawang panig na iwasan lumala pa ang tensyon. Samantala naman ay pinagawa ng administrasyon Ginagawa ngayon ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. at ng Kamara sa ilalim naman ng pamumuno ni House Speaker Martin Romualdez ang lahat ng paraan para protektahan ang mga mangingisda laban sa panggigipit ng China Coast Guard sa bahagi ng West Philippine Sea. Oh, di ba? Ang dami na kasing ginagawa ngayon ng Chinese, mga kapatid ng China. Unang-una, nag-ban sila. Meron silang fishing ban. Tapos nagbanta pa silang mga aresto. Ay, grabe. Partikular na dyan ang banta na arestuhin ang mga ito simula sa buwan na yan ng Hunyo, partikular ng 15. Ginawa ni Zambales Representative Jefferson Congon ang pahayag na ito kasunod ng isinagawang pagdinig ng House Committee on National Defense and Security at ng Special Committee on West Philippine Sea hinggil sa umano'y gentleman's agreement sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ng China. Kaugnay ito talaga dapat ang imbestigahan no? Yung dating presidente. Agreement sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ng China kaugnay sa Ayungin Shoal. Sinabi din ng mambabatas na bahagi ng solusyon hinggil sa issue ay ang inihain na diplomatic protests laban sa China dahil sa banta nitong arestuhin ng mga Pilipinong mangingisda na mahuling nangingisda sa karagatan ng Baho de Masinloc sa Zambales na nasa ilalim ng teritoryo at exclusive economic zone ng ating bansa. Ayon pa kay Congon, ang inisyatiba ngayon ng House of Representatives ay maglaan ng pondo para sa pagbili ng karagdagan pang barko para sa Philippine Coast Guard at Philippine Navy para sa susunod yan na taon na layuning palakasin pa ang kapabilidad ng Pilipinas para protektahan ang ating mga kababayang mangingisda. Ipinunto rin ng mambabatas na dapat ipagtanggol natin ang soberanya at teritoryo ng Pilipinas. Pinayuhan naman ni Santa Rosa City Representative Dan Fernandez sa mga mangingisda na mag-consolidate ng isang malaking grupo upang maiwasan ang gagawing pag-aresto ng China.
Sa panig naman ni Leyte Representative Richard Gomez, hinimok nito ang gobyerno na ipagpatuloy ang bilateral talks sa China upang maiwasan ang pagdetine sa mga Pilipinong mangingisda. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin ang bahagi ng naging pahayag ni Zambales Representative Jefferson Kungon. Ng ating pamahalaan, yung serbisyo, alam ko po maraming mga mangingisda rin na nakapunta dito noon at nagbigay din po tayo ng mga tulong, ayuda, hindi lamang po sa mga mangingisda, nagbigay din po ang ating speaker, ating pamahalaan ng mga tulong sa ating mga magsasaka at nakita po natin yung mga equipment, ayuda, lahat po, no? Inilalapit po ng ating pamahalaan yung serbisyo para sa ating mamamayan. Dahil ang pangako nga po ng ating Pangulo na si Presidente Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa kanilang administrasyon, wala pong maiiwang Pilipino, sabay-sabay po uunlad ang Inyo pong napakinggan ang bahagi ng pahayag ni Zambales Representative Jefferson Kungon, kaugnay pa rin sa mga usapin dyan sa may West Philippine Sea. China aatake na nga ba sa Taiwan ngayong nakapalibot na po sila sa lupain ng Taiwan? Sabi po dito, ayon daw po sa Taiwan, China is preparing for war. Sabi po ng former Taiwanese Navy Ito, pwede naman nating panoorin mismo yung balita, no? Pero bilang isang Pilipino, gusto ko rin mapanood o makita yung reaction ni Sangkay Janjan, mga tol. Kasi bilang isang reactionist din at YouTuber, dapat makita rin natin kung pare-parehas ba tayo, mga Pilipino, ng reaction, mga tol. Tingnan natin. captain. Okay. Tayo din naman, mga sangkay. Yun din po yung nakikita natin. Ang tanong natin dito, ang China nga ba, aatake na sa Taiwan ngayong nasa paligid na po sila? So, yun yung tanong ni Sangkay Janjan. Ako naman, mga tol, bilang isang lagi namang nanonood na, palagay ko hindi. Hindi aatake yan China, no? Puro pananakot lang yan, puro paninindak. Yung ginagawa nilang dahilan, pinaparusahan daw nilang Taiwan dahil sa parang paglaban nitong bagong halal na presidente. Anong pinagkaiba niyan sa nakaraang presidente at doon sa mga nakaraang pang presidente? Hindi naman bago lang yung hiwalay ang Taiwan sa China. Sobrang tagal na. Baka hindi pa pinapanganak mga lolo natin, hiwalay na yung Taiwan sa China. Hindi na bago 'yan. Ito lang ang hindi na rin talaga nagbabago, yung paninindak ng China, mga tol. Talagang taktika na nila 'yan hanggang sa sumuko yung nakaupong presidente at sumunod na lang sa kanila at yumuko na lang sa kanila. At sa pamamagitan nun, walang mangyayaring gera pero makukuha nila yung gusto nilang makuha. Ng Taiwan. Napapalibutan po nila ngayon yung Taiwan In Taiwan, a delicate peace looks a little more fragile. The self-governed island has a new leader, one China sees as a reckless separatist. For 2 days, Beijing tried to show the world how it could and would wage and win a war here. Grabe yung nila, no? Mga missile, tingnan nyo to, oh. China po yan Tingnan nyo yan. How it could and would Hindi, ano lang yan, 3D animation na inilabas ng China para ipakita kung paano sila atake sa Taiwan. 3D animation lang yan. wage and win a war here. Yan yung pinagmamalaki ng, kumbaga, yan po yung bakit mayabang ang China? Dahil po may mga sila kagamitang pandigma. Diba? Kaya nga sa mga nagsasabi na, hindi gagawin ng China yan kasi wala naman silang kasaysayan sa pananakop ng bansa. Noon, totoo po yan, noon. Mahina sila noon Pero ngayon kasi ang China, malakas po sila. Malago Dito hindi kami pareho ng reaction dito ni Sangkay Janjan, mga tol. Alam niyo, sa totoo lang, mga tol, eto talaga ang in-check, kilala talaga sila sa negosyo. Diyan talaga sila kilala, mga tol. Diyan sila magaling at yan ang nila, yan ang interest nila. Makuha yung iba't ibang mga resources, 'di ba? Kahit naman sa history, hindi basta-basta magbabago 'yon. Pero dahil nga, mga tol, kailangan ng puwersa at pakipagsabayan talaga. Nagpalakas sila ng nagpalakas. Kung tutusin, kaya talaga nilang manakop kung gugustuhin nila. Kung wala silang makakabangga na magiging dahilan para bumagsak yung pinaghirapan nilang ibangon na ekonomiya. Kaso meron silang makakabangga 'Di ba? Hindi pa rin sila ang pinaka-powerful sa buong mundo, mga tol. Sa dami ba naman ang nakaaway nila, inaaway nila. Pag tulong-tulungan sila nun, yung pinaghirapan nilang ekonomiya, guguho yun, mga tol. Dito pa lang sa Asia
Siyempre, makikialam dyan yung mga European country at saka Western country. Mangingialam yung mga yan kasi may mga ano tayo tinatawag na mga kaalyadong bansa. Pero dito pa lang sa palibot ng South China Sea, makabangga nilang Vietnam, Taiwan, Malaysia, Brunei, Indonesia, Pilipinas, sabay-sabay umatake yun mga tol. Yun pa lang, kahit alisin mo na yung US, alisin mo na yung ibang mga bansa, yun pa lang, wala, babagsak ang ekonomiya ng China. Oo, maapektuhan din itong mga bansang to dahil syempre trade partner Pero kung agawan talaga ng teritoryo, wala. Hindi pa rin kakayanin ng isang higanting bulas ang sabay-sabay na ahataking kalaban sa kanila mga tol. At hindi gustong mangyari ng China yon mga tol. Kaya ang ginagawa nila is manakot na lang talaga ng manakot. Kung gugustuhin nilang manakot, matagal na nilang nasakop yan Taiwan. Napakalapit lang sa kanila yan, pwede nga nilang laguyin lang yan Napakaliit na isla lang niya, maliit pa yan sa Luzon Pero tingnan mo, hindi nila magawa. Kasi may kaalyadong bansa din tong Taiwan At saka itong Taiwan pumapalag din mga tol. 70 years na nilang pinagbabantaan yan. Silang bansa pagdating sa ekonomiya at sandatahan. Kaya nga po, ganun po sila kaangas ngayon sa Pilipinas. Maging po sa Western, binabanatan din po nila, di ba? Huwag kayong mangingialam sa amin. Ginaganon po nila kahit labag na po sa international. Kasi may kakayahan po silang pumalag Di ba? Ito, bigyan na lang natin ng sample mga tol. Etong South China Sea, inaangkin yan ng China bilang 90% nasasakop nila yan. Di ba? Nasasakop nila yan mga tol, yung South China Sea. Pero hindi lang naman Pilipinas ang apektado dyan. Marami pang mga bansa dyan, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Brunei, di ba? Pero ang tanong, nakapalag ba sila sa Vietnam nung nagtayo ng napakaraming isla? Actually, mas maraming islang na itayo ang Vietnam kaysa sa China. Nakapalag ba sila? Wala rin naman mga tol Sa Pilipinas lang sila nagtatapang-tapangan pero wala. Sa Indonesia nga isang warning lang sa kanila pag hindi sila sumunod, lubog barko nila Tanong, nagera na ba nila yung Indonesia? Pag lumalapit sila doon sa islang inaangkin nila sa Japan, ginigit-git sila ng mga Japan Coast Guard, binabangga sila, wina-water cannon din sila ng tanong, ginera ba nila yung Japan? Wala yan, puro angas lang yan China. This is Keelung, a naval base. The closest Beijing's aircraft got to Taiwan's coast Uy, about 45 miles from here. ito po, ano to? Warship ng Taiwan. Ki Ming-woo has seen decades of tension. To him, Mga sinabi, decades of tension mga tol, decades. Pag sinabing dekada, 10 taon yun. Pero decades, maraming dekada na kasi may tensyon itong Taiwan at saka China. Diba? Sa isang higanteng bansa, hindi masakop-sakop ang isang napakaliit na isla. Alam nyo na mga tol, hindi talaga sila ganun kalakas. feels like a farce. Do you think conflict with China is a real possibility? China is huge. Taiwan is just such a tiny place. Sabi po niya, ang China talagang napakalaki. Kita naman sa mapa Samantalang ang Taiwan, napakaliit lamang. Pero decades of tension na. Decades! Ilang dekada yan. Yung huling reaction natin kay Pinoy Mystery Channel, 70 years na nilang sinisindak itong Taiwan. One lake in China is 10 times bigger than Taiwan. 10 times na mas malaki ang Taiwan daw. Ang China sa Taiwan. Hindi Do you lang. think this land is of any benefit to them? But to Beijing, it is critical. Reunification inevitable. The latest drills, punishment for Taiwan talking about two separate countries. It is about more, though, than just vitriolic bluster. Buti nga may mga ganitong klase mga warship ang Taiwan Ayan po, kanila po yan, mga May sangkay. submarine pa sila. Tayo kasi, ano lang ewan ko, meron ba tayong, ilan ba yung mga warship natin? Meron naman tayong mga warship. Wala nga lang tayong submarine. Wala tayong mga aircraft carrier. Ito sa bansa, mangilan-ngilan lang mga sangkay kasi lately lang naman po tayo nagpalago ng ating sandatahan kasi ang pagkakalam ko, during Ferdinand E. Marcos, yun po yung time na malakas ang ating sandatahan. Marami po tayong warship noon, kaya nga hindi makapalag noon ng China. Hindi po sila basta-basta makapasok sa
teritoryo natin dahil nga po tayo ang nambobomba ng water cannon nung panahong yun. Papasok pa lang po sila, pinapasiritan na po ng water cannon. Kaya occupied po natin yung buong West Philippine Sea. Kaya nga lang, after po ilang taon, mga sangkay, ng matapos pong panunungkulan ni Ferdinand E. Marcos, napabayaan po natin yan. Wala nabudol ang mga Pilipino eh. Pero mo, ilagay mo ba naman bilang presidente isang dating housewife? Wala man lang background sa politika, kahit man lang naging kagawad ng isang barangay, hindi. As in talagang housewife. Hindi nga attorney, wala nga talagang kinalaman sa batas eh, di ba? Housewife, biglang naging presidente, grabe, di ba? Yan eh. Naging busy po ang lahat ng mga sundalo sa ginamit po sa mga kudita at kung ano-ano pa, not knowing na sinasakop na pala yung ibang mga lokasyon natin sa ating teritoryo. Vietnam, China, yan po sila. Tapos, mga sangkay, after ng Ferdinand Marcos regime, yung sandatahan po natin bumaba yung level. Hanggang sa sobrang pinakamababa na po tayo, mga sangkay. Hindi naman tayo ang pinakamababa sa buong mundo, mga sangkay. But I mean, hanggang umabot po tayo sa pinakamababang level ng sandatahan ng Pilipinas. Nawala na po tayo mga warship. Oo, naalala ko pa nga sa isang balita, mga tol, yung mga barel na ginagamit ng mga sundalo is mga veterano na. Mga panahon pa ng ikalawang World War II, no? Yung mga barel na gamit nila, talagang mine-maintain na lang nila para as in magamit. Pero palyado na yung iba, mga tol. Ganun kahina, ganun kababa, mga tol. Well, anyway, itong napapanood natin ngayon, ito yung tensyon na nangyayari dito sa Taiwan and China. And batay nga sa pag-aanalisa natin sa mga galawan nitong China, mga tol, is tignan natin kung talagang kakayanin nilang panindigan yung ginagawa nila, mga tol. Pero yung mga panininda kasing ganyan, yung mga military drill nila, hindi naman bago yan eh. Ginagawa na rin nila yan dati pa, pati dun sa nakaraang presidente yung babae. Ginagawa na rin nila dati yan. Naalala ko, may pumunta diyang kalihim ng Amerika, nakipag-meeting doon sa babae, o yung babae pumunta doon sa Washington para makipag-meeting. Nagsagawa rin ng China ng ng mga drill na ganyan. Di naman na bago yan eh. Paulit-ulit na lang ginagawa ng China yan hanggang sa masindak nila yung nakaupo, mga tol. Nagawa nila yan dito sa Pilipinas at bumigay sa kanila yung presidente, mga tol. Ganon na ganon yung tactic ang ginagamit nila. Anyway, maraming salamat sa inyong panonood. Pwede ka magbigay ng komentaryo sa ibaba, mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.